Ang nanganganib na bilang ng mga buhay ilang, hindi madaling hanapan ng solusyon. Sa tulong ng siyensya, may iba't ibang paraan para ang buhay ng mga kritikal na hayop muling maparami at makabalik sa natural nitong tirahan. Ang proseso hindi madali, pero posible. Ang kanilang dibdib namumula na para bang pusong nagdurugo. Ito ang critically endangered na ibon na Negros bleeding heart. Ang ground-dwelling bird na ito parang manok. Imbis kasi na lumipad, naglalakad ito sa lupa. Ito rin ang dahilan para maubos ang kanilang bilang ayon sa veterinaryo ng Talarak Foundation ni si Dr. Monica Atienza. They are ground doves and they can be easily preyed on. And then also, wala na rin kasing natitirang forest ang Negros. 3% lang ng primary forest ang natitira sa Negros, natirahan ng mga Negros bleeding heart. Mahirap silang i-breed kasi meticulous sila with the environment na kung nasan sila. If mag-put ka ng bleeding heart in a flock, they will not breed on their own. So kailangan meron silang specific area na sila lang dalawa. And walang sound, walang anything na makikita nila. Tinatayang nasa mahigit 200 na Negros bleeding heart na lang ang nasa wild. Kaya noong 2021, nagpadala ang Pilipinas ng 6 na pares ng Negros bleeding heart sa Singapore para doon subukan ito paramihin. Sa Singapore, nanirahan ang mga Negros bleeding heart sa Jurong Bird Park. Isang pasilidad na nangangalaga sa mga ibon na pinag-aaralan at pinaparami ng Manday Wild Group. Kailangan i-relocate ang mga Negros bleeding heart sa Singapore dahil mas moderno ang pasilidad ng kanilang breeding program doon. Ito po ay para ma-ensure na yung Negros bleeding heart ay hindi po maging extinct. Although baka mawawala dito, may security po na merong maiiwan sa ibang bansa na pwede nating hingin pabalik dito sa Negros Island. Ngayong taon, nagbalik ang 10 Negros bleeding heart sa Pilipinas at sinalubong ito ng aking partner na si Doc Nielsen. Ito yung mga pinaglagyan ng mga balikbayans natin ng mga umuwi ulit dito, coming home ng mga Negros bleeding heart. So nakita natin yung mga speakers kung gaano ka-dedicated sila na suportahan yung conservation ng Negros bleeding heart. And dahil doon, sana ma-infect yung mga locals natin dito to help protect. Kasi without their participation, itong mga efforts na ito ay hindi makukomplete. Mula sa 6 na pares na ipinadala ng ating bansa, nagbunga ito ng 10 bagong offspring. Pansamantalang nanatili noon ang mga ibon sa quarantine facility para sanayin sa bago nitong kapaligiran. Sa ngayon, nananatili sa pangangalaga ng Talarak Foundation ng 10 ibon para sa ginagawa nitong breeding program sa Negros. Agresibo at mailap ang mga Visayan spotted deer o lagsaw. Pero sa Bohol, may kinikilala raw itong amo, si Miguela. Hello, be. Yan saging, be? Yan saging? Itinuturing daw na parang anak ni Miguela ang lagsaw na si Baby. Paboritong laruan daw nito ang lagayan ng tubig. Pumunta kami ng Dumagat. Nag-research kami. Nakita namin yung lagsaw sa Saliman. Gaano katagal ang nangyari bago nyo talaga naka-acquire at naiuwi sila dito? 2 years or 3 years before na-approve yung permit ko. Hirap talaga. Yung requirements pa lang ng DNR, sobrang hirap na. Bukod kay Baby,
May 2 pang alagang babaeng lagsaw si Miguela. Layunin ng Central for Tropical Conservation Studies ng Silliman University na paramihin ang mga lagsaw sa pamamagitan ng conservation breeding. Itong si baby was born in captivity, so hindi na siya pwedeng i-release back into the wild. But they're here because gusto nila magparami. Itong lahi ng deer na ito is one of the rarest. Si baby yung nag-iisang lalaki dito. There are 2 female deer and siya lang yung nag-iisa. Galing ito sa Silliman University. Kinuha nila at tinransfer dito para dito alagaan muna. Endangered species o hayop na nanganganib ng mawala ang mga Visayan spotted deer. Tinatayang may 700 lagsaw na lang ang natitira sa wild ayon sa IUCN Red List of Threatened Species. Napansin ko may sugat sa dibdib si baby. Mapapansin nyo dito parang may mapula, tapos it's round. May nilalangaw, no? Karaniwan yan, siguro nakuha niya sugat dito sa enclosure o kaya kagat ng mga insekto or sa viral infection na usually results on its own. But since it's a wound, treat na rin natin. Try lang natin na humingi ng tulong dito kay ma'am kasi kay ma'am lang siya lumalapit eh. Hahawakan lang yung sungay and then lilinisin lang natin, bibigyan natin ng gamot. Okay. Okay na. Yan. Okay na. Okay na, be. Okay na, be. Mula sa 7 individual, naparami ng Centrop hanggang sa 40 lagsaw sa kanilang pasilidad sa 4 na dekada. Nakita ko ang dedikasyon ni Miguela sa mga lagsaw. If you want to really take care of wildlife, you have to go through the right process. Yes. May permits, meron kayong infrastructure, meron kayong capability. Hindi yung kukuha lang tayo sa wild, lalagay mo siya sa kulungan, tas bahala na. Bahala yan. Diba? Ganun na nangyayari doon sa ilan eh. Madami. But this is how you do it properly. You go through the right venues, you secure the right permits, and you make sure that you have the capability to provide for them. In goal kasi endangered na talaga. Ang kanilang bilang hindi madaling maparami. Pero sa tulong ng mga taong handang sumugal para sa kanilang lahi, kahit ako man ang aantayin, hangad nating maging matagumpay ang kanilang pagpaparami. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.